Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Lance Duterte 10 minutes ago. Tungkol ito sa batuhan ng maanghang na salita between Mayor Baste Duterte at PNP Chief General Nicolas Torre. Okay. Ito, basahin ko yung post. Well, totoo nga. Di naman bobo ang ating mga kababayan, kaya alam namin kung ano at sino ka ngayon sa gobyerno ang maging pitbull. So ito, yung pinost dyan yung exact word ni General Torre para kay Mayor Sebastian Duterte. Okay, simulan natin ha. Ang unang nagsalita si Mayor Baste, sabi niya history daw itong si Torre dahil tatlong promotion ang napagdaanan niya in less than a year. Sumagot naman si General Torre na back to you. Sabi niya, yung tatay mo ang nagsimula nito, 1-star general lang si Bato, prinumot niya kaagad to 4-star. Yan na. Batuhan na sila ng salita at ito yung huling pahayag ni General Torre. Basahin ko ha. Hindi siya marunong magbasa Siya, meaning si Mayor Baste. Hindi siya marunong magbasa Parang ang igsi ng kanyang memorya. Batikos lang siya ng batikos. Sa bagay, nakikita na naman natin sa social media, binabanatan naman siya ng mga netizens. Kasi naman, ubob. Kasi hindi naman ubob ang ating mga kababayan. Matatalino ang mga Pilipino. Except, maybe siguro, sa iilang kagaya niya na hindi nagbabasa, hindi updated o may selective amnesia. PNP Chief General Nicolas Torre III. Okay. So, ayan. Hindi daw nagbabasa si Mayor Baste. Kaya, batikos siya ng batikos na wala namang basihan yung kanyang batikos. Ganon. Okay. Speaking of batikos, normal yan sa social media. Binabatikos ng mga anti-Duterte groups si Mayor Baste, natural yan. Si General Torre, binabatikos din siya ng mga DDS. Natural yan. Ang tanong ngayon, ano ang mas marami? Ang mga Marcos, mga Duterte o mga neutral lang? Baka ito, i-review lang natin ha. Sa research na ginawa ng WR Numero, I think April, na survey nila, sa mga respondents, tinanong, how do you identify yourselves politically? Kanino ka kumikiling? Marcos, Duterte, Leni, or what? Ang findings sa survey, 40% sa respondents nagsabi they consider themselves Duterte. 15% lang ang nagsabi maka-Marcos sila. 11% ang nagsabi maka-Leni or Dilawan sila. 31% ang neutral. So, ano yung sinasabi ni General Torre na kokonti lang? Sabi niya, matatalino ang mga Pilipino except maybe siguro sa iilan. Itong iilan, yung mga DDS. Iilang kagaya niya na hindi nagbabasa, hindi updated o may selective amnesia. This is research. Survey ito. At napatunayan sa eleksyon.
Oh, tignan niyo yung nanalo. 5 kandidato ng PDP. Kakaunti ang nanalo sa ano. Wala pang machinery ang PDP, ha. Walang ayuda. Ang alyansa, nasa kanila ang lahat. Tapos yun lang, 5 lang nanalo. So, to me, kung sa ganyang pagbatikos, mas marami ang bumabatikos sa kanila. But normal yan, yung batikos. Huwag ka na lang pumasok sa larangan ng social media kung ayaw mong mabatikos. So, sino ang... It's a matter of time. We will be judged by history, by time, kung sino ang gumagawa ng tama, sino ang gumagawa ng mali. May nabasa akong post kanina, tinanong ng media si General Torre kung handa ba siyang makipag-ayos, ariglo sa mga Duterte. Wow, ang ganda ng sagot niya. Hindi katulad ng Pangulong Marcos Jr. na sabi niya na reconcile. Oo, ayoko ng gulo. Hanggang binati ko siya dahil ayaw niyang ng mga kondisyon. Ito, sabi ni General Torre, hindi ko naman sila o Duterte personal na kaaway. Ako, I'm just doing my job. Nautusan lang ako. May kanya-kanyang role to play tayo sa drama ng buhay. So, hindi ito personalan. Which I agree. Sumusunod lang siya sa utos. Ang problema, sinunod niya ang utos ng kanyang itong administrasyon, ay nasakta ng mga Duterte. So, ano ngayon siya sa mga Duterte? Kaibigan o kaaway? Natural, kaaway siya ng mga Duterte. Ano si Torre sa mga nagmamahal sa mga Duterte? Kaibigan o kaaway? Kaaway na rin siya ng mga nagmamahal kay Duterte. So, ganyan lang talaga ang buhay. Okay? So, nasa inyo na kung sino ang may selective amnesia o sinong hindi nagbabasa, Mayor Bastiba o si General Torre. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo na sa Tribong Talandig. At ang income natin sa channel na ito is namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para maayos naman ang sira-sira nilang tahanan. Panoorin nyo ang video na ito.